Inayos ni Mira Alcaraz ang kanyang salamin at mahigpit na hinawakan ang oversized bag sa harap ng naglalakihang gate ng Villarreal Mansion. Hindi araw-araw na nakakapasok ang isang struggling writer sa mundo ng mga bilyonaryo. Pero hindi siya nandito para humanga. Ang totoo, hindi ito tungkol sa pagiging yaya ng isang bata na 5 taong gulang. Para kay Mira, ito ay tungkol sa survival at misyon. Ang plano? Lumapit sa pamilya Villarreal, alamin ang sikreto nila, at gawing bestseller ang baho nila. Pero para kay Mira, may isang golden rule. Huwag magtiwala sa mga kontrabida sa kwento. Tumunog ang intercom. Sino po sila? Tanong ng gwardya. Si Mira Alcaraz po, yung bagong yaya ni Chloe. Sinubukan niyang gawing cheerful ang boses kahit gusto niya nang umatras sa kaba. Saglit lang ma'am, i-check ko. Ilang saglit pa bumukas ang gate at tumambad sa kanya ang malawak na hardin at ang malaking puting mansyon. Si Luis Villarreal mismo ang naghihintay sa entrada. Miss Alcaraz, tama ba? Inabot nito ang kamay ng formal, pero malamig ng ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Yes sir. Magandang umaga po. Nakipagkamay siya. Pilit nilalabanan ng intimidasyon sa presensya nito. Mas matangkad at mas nakakatakot si Luis Villarreal kesa sa ini-imagine niya. Kung hindi lang siya sigurado sa misyon niya, baka napastarstruck na siya. Luis Villarreal wasn't just rich. He looked every bit the powerful tycoon na laman ng balita. Pero may tama rin ng chismis, ang talas ng tingin nito. Parang kaya kang hiwain. Inakay siya ni Luis papasok sa loob. Nasa playroom si Chloe. Pero bago mo siya makita, pag-usapan muna natin ang mga rules. Agad nitong saad na makarating sila sa loob ng mansyon. Kung saan doon nakita niya ang gintong hagdanan papuntang second floor. Sige po sir. Tumango siya at nag-take ng notes mentally. Hindi lang para sa trabaho, kundi para sa libro niya. Una, ang kaligtasan at kasiyahan ni Chloe ang priority mo. Pangalawa, allergic siya sa peanut. Kaya bawal ang kahit anong pagkain na may nuts. Panghuli. Huminto si Luis at tumingin sa kanya ng seryoso. Pinapahalagahan ko ang privacy namin. Kung ano mang mangyari sa loob ng bahay na to, dito lang dapat manatili. Naiintindihan mo? Ngumiti si Mira ng inosente. Opo sir, syempre. Biglang may maliit na boses na sumigaw mula sa playroom. Daddy, siya na ba yung bago kong nani? Isang batang babae na may kulot na buhok at suot na pink na damit ang tumakbo papunta sa kanila. Nakapamewang ito habang tinitignan si Mira mula ulo hanggang paa. Halatang sinusukat ang bagong yaya. Ikaw ba ang bago kong nani? Tanong ni Chloe. Taas noong tumitig kay Mira. Oo, ako nga. Sagot ni Mira pilit nilalambingan ng boses. Kahit ramdam niya ang pagiging pasaway ng bata. Ako si Ate Mira. Sana maging magkaibigan tayo, Chloe. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng kung ano, biglang kumuha si Chloe ng juice box mula sa lamesa, sa tabi at tumikim. Tignan natin kung totoo kang mabait. At bago pa makaiwas si Mira, itinapon ni Chloe ang laman ng juice box diretso sa mukha niya. Mabait ka pa rin ba ngayon, Ate Mira? Tanong ni Chloe. Nakangisipan na parang wala siyang ginawang mali. Napahinto si Luis at agad lumapit sa anak. Chloe. Malamig at matigas ang boses nito. Ano na naman itong ginagawa mo? Tinitignan ko lang po kung magtatagal siya, Daddy. Hindi naman siya bagay dito. Humingi ka ng tawad ngayon din. Bulyaw ni Luis at kitang-kita ang pagkairita nito. Pero sa halip na sumunod, tumakbo si Chloe pabalik sa playroom, iniwan silang dalawa. Sorry sir, okay lang ho. Biglang sabi ni Mira habang pinupunasan ng muka gamit ang panyo.
Kahit ngumiti siya, sa loob-loob niya gusto niyang pagsabihan si Chloe ng todo. Kundi lang kailangan na manatili siya dito. Malamang nasermonan niya na ang bata. Pasensya ka na kay Chloe. Medyo spoiled talaga siya dahil sa... Huminto si Luis, parang hindi nito kayang ipaliwanag ng buo. Gagawin ko makakaya ko para maging mas maayos siya. Naintindihan ko po, sir. Bata pa naman siya. Umakyat na si Luis papunta sa playroom para sundan si Chloe at napatingin naman si Mira sa paligid ng mansyon. Kung ganito siya sa akin, sigurado akong ganito rin siya sa iba. Pero bakit kaya? Hinugot niya ang maliit na notebook mula sa bulsa at mabilis na nagsulat. Note to self. Villarreal Family Dynamics. Power, control, at bratinelang bata. Malalim ang ugat ng problema rito. Pero kahit anong galit niya, isa lang ang sigurado si Mira. Hindi siya aatras. Kahit na si Chloe pa ang ultimate kontrabida sa kwento niya. Narinig niyang bumalik si Luis mula sa playroom. Ngayon, may bahid ng pagkabalisa sa mukha ng tycoon. Tila hindi alam kung paano babawi sa nangyari. May dala itong maliit na tuwalya at isang bagong juice box. Miss Alcaraz, pasensya na talaga sa ginawa ni Chloe. Naririnig ko na matindi ang temper niya pero hindi ko in-expect na magiging ganito. Salamat po, sir. Mukhang mabilis lang talaga mag-judge si Chloe, no? Sinimulan niyang punasan ng natirang juice sa kanyang blouse. Napahinto si Luis nang mapansin niyang basa pa rin ang harap ng blouse ni Mira, kung saan medyo dumidikit na ang tela sa balat nito. Napalunok siya at agad tumingin sa gilid. Baka gusto mo magpalit ng damit. May extra uniform sa staff quarter. Sumulyap si Mira kay Luis at kitang-kita niya ang pamumula ng tenga nito. Kahit pilit nitong pinapanatiling neutral ang muka. Biglang naglaro sa isip niya ang posibilidad na ang intimidating na si Luis Villarreal na iilang din pala. Okay lang po, sir. Hindi naman ganun kalala. Sagot ni Mira. Ngunit nang tumingin siya pababa sa sarili, napansin niyang mas halata ang pagkakabasa ng blouse niya kesa sa inaakala niya. Nagkamot ng batok si Luis. Tila hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Hindi ko intensyon na ipilit pero baka mas komportable ka kung magpalit. Sige po, sir. Mukhang may point naman kayo doon. Sagot niya, sabay bitbit ng bag at sinundan ang direksyon na tinuro ni Luis patungo sa staff quarter. Agad niyang binuksan ang locker na may nakahandang uniform at saka sinuot ito. Nakatayo pa rin si Luis malapit sa isang malaking bintana nang makabalik siya sa main hall at mukhang may kausap sa telepono. Tumigil ito sa pakikipag-usap nang mapansin na paparating na si Mira. Muling bumalik ang neutral na ekspresyon nito. Pero hindi nakaligtas kay Mira ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Luis nang makita siyang naka-uniform na. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong nito. Opo, sir, salamat po. Sagot ni Mira. Tumayo siya ng tuwid. Hinanda ang sarili para sa anumang susunod na mangyayari. Ano po ang kailangan kong gawin ngayon? Balikan mo na si Chloe sa room. At kung may problema ulit, huwag kang magatubili na magsabi. Hindi pa man siya nakakalayo nang biglang nagsalita si Luis. Miss Alcaraz. Tumigil si Mira at tumingin pabalik. Yes, sir? Good luck. Bahagya itong umiti, pero mabilis din itong bumalik sa formal nitong ekspresyon. Napangiti si Mira. Sa tingin niya, ang pamilya Villarreal ay mas komplikado pa kesa sa una niyang inakala. Nang makapasok, nakita niya si Chloe na abalang nagkukulay gamit ang mga crayons. Mukhang inosente ang mukha ngunit alam ni Mira na sa isip ng bata. Gumagawa na ito na susunod itong kalokohan. Hello ulit, Chloe. Bati niya at nginitian ng bata kahit nagdududa na siya. Hindi sumagot si Chloe. Tumayo ito, tumalikod at may inabot na isang tray ng baso ng juice. Ate Mira, gusto mo ng juice? Nagulat si Mira. Totoo kaya to? May pagbabago na agad?
Ngunit nagdududa rin siya. Salamat naman na thoughtful ka, Chloe. Kinuha niya ang baso pero bago siya makainom, napansin niyang may kakaibang kulay ang juice. Hindi nagpahalata si Mira. Sigurado ka bang juice to? Oo naman. Gawa ko pa mismo. Sige na, inumin mo. Sagot ni Chloe. Ang inosenteng ngiti may bahid ng kalokohan. Imbes na uminom, nagkunwari si Mira na nadulas ang kamay at naibuhos niya ang laman ng baso sa sahig. Ay, sorry Chloe, nadulas ako. Nanlaki ang mata ni Chloe. Bakit mo nabuhos? Sayang yun. Pasensya na, pero sigurado ako masarap yun, lalo na kung gagawan mo ako na susunod. Inabot ni Mira ang basahan sa tabi at sinimulang punasan ng sahig. Nakita niyang napangiwi si Chloe sa pagkakansela ng plano nito. Point 1 for me, brat. Ani niya sa isip. Sa hapon, kumain sila ng merienda. Nilagyan ni Chloe ng ketchup ang upuan ni Mira nang hindi nito napapansin. Subalit sa huling sandali, napansin ni Mira ang nakatagong bote ng ketchup malapit kay Chloe. Tumigil siya at ngumiti ng matamis. Chloe, gusto mo ba maglaro? Napakunot ang noo ni Chloe. Anong laro? Isang guessing game. Sino kaya ang nakakaalam kung ba't may ketchup sa upuan ko? Sabay senyas kay Chloe na alam niya ang ginawa nito. Napakamot sa ulo ang bata. Halatang hindi inaasahan ang ganitong reaksyon. Sa huli, parang nawawalan na ng gana si Chloe na mag-prank dahil hindi nito nakukuha ang reaksyon na gusto niya. Narinig niya si Chloe na pabulong na nagsabi, Hindi ka katulad ng iba. Hindi ka natatakot sa akin. Isang buwan na siyang nasa Villaruel Mansion. At kahit papaano nasanay na siya sa ugali ni Chloe. Ngunit sa gabing yun gusto niyang mag-unwind. Naghanap siya ng pagkain sa loob ng refrigerator ng kahit anong pwedeng masnack. Nakakita siya ng tiratrang spaghetti na mukhang masarap pa din. Swerte ko. Bulong niya sa sarili. Inilabas niya ang spaghetti at nilagay sa plato. Ininit niya muna ito sa microwave, saka umupo sa stool at binuksan ng juice mula sa ref. Ngunit nasa kalagitnaan ng pagsubo, biglang bumukas ang pintuan ng kusina at pumasok si Luis Villaruel. Mira? Tawag ni Luis. Nagulat si Mira. Masyado siyang kampante sa sarili niyang mundo, kaya hindi niya inasahan ang biglaang presensya ni Luis. Sa gulat niya, natigil siya sa pagnuya at nabulunan sa pagkain. Natataranta siyang humawak sa leeg, habang patuloy na umuubo. Agad lumapit si Luis at kunot noong tumingin sa kanya. Mira, ayos ka lang? Mabilis itong kumuha ng baso ng tubig at iniabot sa kanya. Halos mapatili si Mira sa hiya. Pero tinanggap niya ang tubig at mabilis na ininom yon. Sa wakas, nakahinga rin siya ng maayos. Salamat po. Mahina niyang sabi at pinunasan ng bibig gamit ang likod ng kamay. Sigurado ka bang ayos ka lang? Parang nabulunan ka dahil nagulat ka. Sabi ni Luis. May bahagya itong ngiti sa sulok ng labi. Halatang amused sa nangyari. Ngayon lang ako bumalik mula sa business trip. I thought everything was going smoothly. Pero mukhang pati kusina natin may bagong bisita na. Hindi niya alam kung insulto ba yun o biro. Kaya ngumiti na lang siya ng pilit. Pasensya na po, nagutom lang po kasi ako. Tao rin naman ang mga nani, Mira. Pero sa susunod pwede ka namang humingi. Hindi kailangan magtago sa gabi para lang kumain. Saad ni Luis sa kanya habang nagtitinta ng kape. Biglang uminit ang pisngi ni Mira. Hindi po ako nagtatago. Nagkataon lang po na gusto kong tahimik sa paligid. Pinagmasdan niya si Luis na sumisimsim ng kape. Tahimik? Kung ganun, parang ikaw lang hindi natatakot kay Chloe. Sanay lang po siguro ako sa mga pasaway na bata. Mabuti, at di ka umalis tulad ng iba. Chloe tends to drive people away. Mabilis ang kanyang naging sagot. Wala pong batang masama. Minsan kailangan lang nila ng ibang diskarte. Interesting perspective.
Sabi nito at muling tumikim ng kape. Kung ganon, I'll trust you to stay longer. Chloe seems challenged by you, and I think that's good for her. Ramdam niya ang titig ni Luis sa kanya. Parang may iniisip ito pero hindi sinasabi. Nang lumabas ito sa kusina, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Bakit pa ang lakas ng presensya nito? Parang kahit wala itong ginagawa natataranta siya. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado siya. Mas magiging komplikado ang mga susunod na araw. Narinig ni Mira ang dalawang kasambahay na muling nagkukwentuhan sa sulok ng kusina. Bagaman malayo, malinaw niyang naririnig ang bawat salitang sinasabi nito. Agad siyang naging interesado nang marinig ang pangalan ni Luis at yumaong asawa nito. Alam mo ba, sabi ni Manang Delia, kaya raw nagpakamatay si Ma'am Helena nun kasi nalaman niyang may ibang babae si Sir Luis. Bulong ni Inday. Talaga ba? Akala ko dahil sa depression kaya siya nagpakamatay. Sagot ni Celia. Kasi nga, parang hindi naman siya depressed dati. Ang sabi, nahuli daw niya si Sir Luis na may babae. Ayun, hindi kinaya ng pride. Pero hindi naman confirmed ha, baka chismis lang. Naku, kawawa naman si Ma'am Helena. Ang ganda-ganda pa naman nun. Napahinto si Mira. Ang usapan tungkol sa yumaong asawa ni Luis ay isang malaking balita para sa kanya. May babae, may stress, at nag-suicide ang asawa niya dahil doon. Nagsimulang gumana ang isip niya at mabilis niyang kinuha ang maliit na notebook para magtala ng detalye. Maya-maya, bumalik si Luis sa kusina at tila may nakalimutang kunin. Hindi pa rin nakakabawi si Mira mula sa narinig niyang chismis, kaya't mabilis niyang tinago ang notebook sa bulsa. Ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ito sa sahig at dumulas pa hanggang sa paanan ni Luis. Hindi makapagsalita si Mira nang yumuko si Luis upang kunin ang notebook. Ano to? Tanong nito habang pinupunasan ng alikabok. Wala po yan. Pilit niyang inaagaw ito. Ngunit tinaas ni Luis ang notebook para hindi niya maabot. Nagtataka si Luis habang binubuksan ang notebook. Parang secret diary? Interesting. Parang pinako si Mira sa kinatatayuan. Huwag mo pong buksan, personal po yan eh. Umakyat na ang lahat ng dugo sa ulo niya. Iniisip na baka matuklasan agad siya. Ngunit bago pa niya maagaw, napatingin na si Luis na nakasulat sa pinakahuling pahina. May babae raw sa Sir Luis, kaya nagpakamatay ang asawa niya. Wow! Investigador pala ang bagong yaya namin. Nanlaki ang mata ni Mira. Sir Luis, hindi po sa ganon. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, tinignan siya ni Luis ng malalim. So iniimbestigahan mo ko? Ano? Balak mo ko i-blackmail? Hindi po. Wala pa akong ganong intensyon. Narinig ko lang po yun sa mga kasambahay. Chismis. Sabat ni Luis at bahagyang nakangiti na. At sinulat mo agad sa notebook? Mukhang seryoso ka sa pag-aaral sa buhay ko, Mira. Nagpanting ang tenga ni Mira sa narinig. Pero imbes na mainis na palitan niyo ng kaba at pagka-conscious. Wala po akong iniisip na masama, promise. Gusto ko lang po maintindihan. Maintindihan? Ang alin? Kung may babae nga ba ako dati? Tanong ni Luis. Nagpipilit pa rin si Mira. Sir, hindi po ganun. Nakakahiya na po talaga. Ibaba niyo nga yan. Ngunit imbes na sumunod, binuklat ni Luis sa ibang pahina. Teka, ano pa ba sinusulat mo dito? Ang lakas ng presensya ni Sir Luis. Binasa nito na may bahagyang tawa. Halos gusto nang maglaho ni Mira. Sir, please, tigilan niyo na po. Hindi ko maintindihan pero parang lahat ng kilos niya may impact sa akin. Ang ngiti niya, ang boses niya, parang hinahabol ako kahit saan. Napahinto si Luis sa tumingin kay Mira. Ang mga mata nito may kakaibang kislap. Mabilis niyang kinuha ang notebook. Tinago yon sa kanyang dibdib. Wala po kayo dapat binabasa sa mga sulat ko. Nakakahiya na po talaga eh. Tumawa ng malakas si Luis. Tila hindi mapigilan ng sarili. Di ko alam na ganito ka pala, Mira. Chismosa na. Hopeless romantic pa. Hindi po ako hopeless romantic. Sagot niya.
Nagtatangkang maging matatag kahit pulang-pula na ang mukha niya. Tumigil sa pagtawa si Luis at tumingin ng seryoso. Palmira, kung may gusto kang maintindihan sa akin, pwede mo na may tanong ng diretsyo. Hindi mo na kailangan gumawa ng notebook para sa akin. Nanlaki ang mata niya sa sagot nito. Hindi alam kung seryoso ba ito o binibiro siya. Pero bago siya makasagot, lumapit sa kanya si Luis, bahagyang yumuko at bumulong. At tungkol sa sinulat mo, huwag kang mag-alala. Baka mahawa rin ako. Napatigil si Mira. Ha? Mahawa saan? Sa impact ko sa'yo. Sagot nito sabay lingon at labas ng kusina. Iniwan siyang tulala at di maipinta ang muka. Nagpa siyang sumilip sa labas ng mansyon upang maghanap ng anumang ebidensyang makakatulong sa kanya. Naglakad siya sa hardin. Hawak ang maliit na flashlight nang marinig niya ang mahinang boses ni Luis mula sa veranda sa likod ng mansyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakatago sa likod ng isang malaking halaman. Doon niya nakita si Luis, nakaupo sa isang lounge chair, hawak ang cellphone habang kausap ang isang babae. Babe, kailan ka babalik sa Manila? Tanong ni Luis. Halos mapanganga si Mira. So totoo nga, may babae siya. Ngunit ang mga sumunod na sinabi ni Luis, nagpaiba ng ihip ng hangin. Ikaw talaga, lagi mo akong tinatawag na kuya sa harap nila. Huwag mo akong gawing matanda. Okay, fine, Kuya Luis. Sagot ng babae sa kabilang linya na sinamahan ng mahinang tawa. Napakunot ang noo ni Mira. Kuya? Ano ibig sabihin nito? Hindi nagtagal tumayo si Luis mula sa pagkakaupo at lumapit sa isang mesa kung saan nakalagay ang ilang papel. Sa di kalayuan nakita ni Mira ang isang dokumento na malinaw na may pangalan ng kausap ni Luis. Isabella Babe Villaruel. Napamura siya sa isip. Pinsan? Ang Babe pala ay nickname ng pinsan nito? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano ba to? Akala ko may skandal na. Ramdam niya ang dismaya. Ang matagal niyang iniisip na malaking scoop. Isa lang palang hindi pagkakaunawaan. Sa gulat niya sa nadiskubre, umatras siya ng bahagya. Ngunit hindi niya napansin ang maliit na bato sa likod. Nadulas siya at natumba ng diretso sa lupa. Dahilan para magdulot ng mahinang kalabog. Mira? Agad na lumingon si Luis sa direksyon niya. Hindi na siya nakatayo agad. Pinilit niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang hapdi ng kanyang tuhod. Napangiwi siya habang nakatingin si Luis. Ano ginagawa mo dyan? Tanong nito, at mabilis na lumapit sa kanya. Hindi siya makahanap ng tamang palusot. Naglalakad lang ho. Hindi ko sinasadya. Pilit niyang iniwas ang tingin habang hinahawi ang buhok na tumakip sa kanyang muka. Sa ganitong oras, sa madilim na parte ng hardin. Bahagya siyang tinaasan ng kilay ni Luis. Napansin ni Luis ang bahagyang dumi sa kanyang muka at damit. Umiling ito at napabuntong hininga. Halika, tumayo ka. Hinawakan nito ang braso niya at tinulungan siyang makatayo. Ngunit nadulas ulit si Mira dahil basa ang damo sa ilalim ng paa niya. Hindi niya ito inasahan at nawalan siya ng balanse. Dahilan para halos mabuwal ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarang siya ni Luis at nahila niya ito pababa. Ang sumunod na nangyari ay parang eksena sa pelikula. Bumagsak silang dalawa. Si Mira sa ibabaw ni Luis at bago siya makapag-react, nagdikit na ang labi nila. Halos tumigil ang mundo ni Mira. Napatitig siya kay Luis habang ang labi nila ay magkalapat pa rin. Pareho silang nagulat at di agad gumalaw. Ramdam niya ang init mula sa katawan nito. Pati na rin ang mahinang pagkabog ng puso niya na tila nag-e-echo sa paligid. Sa wakas, si Mira ang unang bumawi. Agad siyang umatras. Hinawakan ang labi niya na tila hindi makapaniwala sa nangyari. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Sorry. Napatayo si Luis at pinagpagang sarili. Ngunit hindi may tatangging nagpipigil ito ng ngiti.
Di ko alam. Nakasama sa trabaho mo ang manggulpi ng amo mo. Ha? Hindi ko po talaga sinasadya. Nadulas lang ako. Pilit niya ipinaliwanag ngunit naputol yun na magsalita ulit si Luis. Relax, Mira. Wala akong sinabing galit ako. Although, you're a bit clumsy for someone who's supposed to be looking after Chloe. Nakatingin ito sa kanya, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi malaman ni Mira kung magpapaliwanag pa ba siya o tatakbo na lang pabalik sa kwarto niya. Pasensya na po talaga, sir. Napayuko siya at ramdam ang init ng pisngi. Alright, next time, Mira. Siguro dapat magdala ka ng flashlight at compass para hindi ka naliligaw sa hardin. Baka mapahama ka pa. Tumango na lang siya at wala nang lakas na sumagot. Mabilis siyang tumalikod para makalayo. Nang makarating siya sa kwarto niya, hinagis niya ang sarili sa kama at tinakpan ng una ng mukha niya. Oh my God! Oh my God! Ano ba to? Parang ang weird. Bakit ang init ang mukha ko? Naramdaman niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Hindi siya makatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Sa kabilang banda naman, nakaupo sa veranda si Luis at muling hawak ang tasa ng kape. Hindi niya maiwasang ngumiti sa alaala ng awkward na eksena sa hardin. This is going to be interesting. Bulong niya sa sarili sabay lagok ng kape. Naglalaro sina Mira at Chloe sa playroom. Ramdam ni Mira ang kasiyahan ng bata habang nilalabas nito ang mga laruan. Nasa kalagitnaan sila ng pagsasalansa ng mga stuffed toys nang bigla itong tumigil at tumingin kay Mira. Ate Mira? Biglang sabi ni Chloe hawak ang isang maliit na manika. Miss ko na si Mommy. Napahinto si Mira sa ginagawa. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ng bata. Ngunit hinayaan niya ito magsalita. Lagi kong iniisip si Mommy. Sabi ni Daddy wag daw ako magtanong tungkol kay Mommy kasi masakit para sa kanya. Pagpapatuloy ni Chloe at ang boses nito unti-unting nagiging malungkot. Hindi makapagsalita si Mira. Ang puso niya ay tila kinurot habang pinapanood ang pagbabago na ekspresyon ni Chloe. Mula sa pagiging masaya hanggang sa malalim na kalungkutan. Alam mo ba, Ate Mira, narinig ko si Mommy at Daddy noon. Nag-uusap sila. Sabi ni Mommy may sakit siya, yung cancer. Pero sabi ni Daddy wag daw niya sabihin kahit kanino. Ayaw niyang malaman ng iba. Napamulagat si Mira sa narinig. Cancer? Kaya pala. Napuno ng tanong ang isip niya. Ito na ba ang totoong dahilan ng pagkamatay ng asawa ni Luis? Hindi niya inaasahan na ang kasagutan sa misteryo ay manggagaling sa isang bata. Pero hindi ko sinabi kay Daddy na alam ko kasi baka magalit siya. Dagdag ni Chloe kasabay ng pagbagsak ng luhas sa maliliit nitong mata. Miss na miss ko na si Mommy. Ba't kailangan niyang umalis? Hindi napigilan ni Mira ang sarili. Agad niyang iniwan ang mga laruan at niyakap si Chloe ng mahigpit. Chloe, you're strong para sa edad mo. Alam kong mahal na mahal ka ng mommy mo. At kahit wala siya dito, lagi ka niya iniisip. Niyakap ni Chloe ang leeg ni Mira. Humahagulhol habang nakasandal sa kanya. Ramdam ni Mira ang bigat at hinanakit ng bata. Sa loob-loob niya, gusto niya makahanap ng paraan upang maibsan to. Kinabukasan, abala si Mira sa pag-aasikaso kay Chloe. Nang naisipan niyang maghanda ng isang simpleng merienda para sa bata. Pumunta siya sa kusina at naghanap ng mga sangkap. Pero hindi niya napansin na nagkalat na pala ang harina sa sahig mula sa kanyang pagbukas ng mga lalagyan. Okay, gagawa tayo ng cookies mamaya. Sabi niya sa sarili habang abala sa paghahanda. Ngunit dahil sa dulas ng harina, nadulas siya at diretsyong bumagsak sa sahig kasama ang mangkok na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nagbigay alarma sa buong bahay. Nagkataong papasok si Luis sa kusina para kumuha ng tubig. Tumambad sa kanya ang eksena. Si Mira nakaupo sa sahig. Natabunan ng harina mula ulo hanggang paa at ang mangkok gumulong papunta sa gilid nito. Mira? Tanong ni Luis.
Halatang pigilan tawa nang tinignan siya. Nagpupumilit tumayo si Mira, ngunit nadulas ulit siya. Dahilan? Para mauntog ng bahagya ang ulo niya sa counter. Napangiwi siya sa sakit. Ngunit masigit ang nararamdaman niyang kahihiyan. Luis! Napalakas ang boses niya. Saka siya napahinto. Luis? Kailan pa naging first name basis kami? Aniya sa isip. Napahunot noo si Luis na narinig. Ngunit nanatili ang bahagyang ngiti nito sa labi. Luis? Hindi ba dapat Sir Luis ang tawag mo sa akin? Biro nito habang papalapit. Sir. Sir Luis. Mabilis na pag-ayos ni Mira. Kahit natatakpan pa rin ng harina ang buong mukha niya at buhok. Halos gusto niya nang maglaho na lang sa sahig. Napailing si Luis. Kinuha ang basang pamunas sa counter at inabot kay Mira. Here, wipe your face. Mukha ka ng espasol. Napasinghap si Mira. Espasol? Natutok niya ang bibig habang naramdaman ng mainit na pamumula ng pisngi. Pasensya na po talaga. Nadulas lang kasi ako dahil sa harina. Kung gusto mo mag-practice bilang chef, pwede mo namang sabihin. Hindi kailangan ng dramatikong entrance. Nakagat ni Mira ang ibabang labis sa kahihiyan. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang po sana mag-bake ng cookies para kay Chloe. Pagkatapos niyang punasan ang mukha, agad niyang dinampot ang mangkok at tiniklopan tuhod para ayusin ang kalat sa sahig. Tahimik na tinulungan siya ni Luis na pulutin ang mga gamit. Tumingin si Luis kay Mira na abala sa paglilinis. At mo ginagawa lahat ng to? Di naman bahagi ng trabaho mo mag-bake ah. Napahinto si Mira at tinignan si Luis. Kasi gusto ko mapasaya si Chloe. Alam ko namimiss niya na yung mommy niya. Gusto ko lang, kahit paano, maibsan yung lungkot niya. Natahimik si Luis at tila nagulat sa sagot ni Mira. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong init na dumaloy sa kanyang puso. You're too kind, Mira. Bulong niya. Ngunit sapat na para marinig ni Mira. Nagkatinginan sila ilang sandali at tila bumagal ang oras nang biglang magsalita si Chloe mula sa pintuan. Ate Mira, Daddy, anong ginagawa niyo? Naglalaro ba kayo ng harina? Nagulat si Mira at mabilis na tumayo. Pilit na itinatago ang natirang harina sa mukha niya. Chloe, hindi. Hindi kami naglalaro. Nadulas lang ako. Tumawa si Chloe na parang hindi naniniwala. Mukha kayong snowman, ate. Napailing si Luis at tumawa rin. Mukha nga. Sabi niya tinapik sa balikat si Mira. Mukha magtutulungan pa tayo para linisin to. Ako din po tutulong. Nakangiting saad ni Chloe at tumakbo papalapit. Makalipas ng ilang araw naging mas komportable si Mira sa piling ni Luis at Chloe. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, may mga sandaling nahuhuli niya ang sarili na nag-iisip tungkol kay Luis. Ang paraan ng ngiti nito, kung paano ito magbiro, at ang kakaibang init ng boses nito tuwing tinatawag siya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi mawala-wala sa isip niya ang mga simpleng bagay tungkol dito. Matapos patulugin si Chloe, naabutan ni Mira si Luis sa veranda. Nakaupo ito, hawak ang tasa ng kape habang nakatingin sa malalayong bituin. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito kaamo at kapayapa sa ganong sandali. Sir Luis, hindi ba po ba kayo matutulog? Tanong niya, at lumapit na may dalang malamig na inumin para sa sarili. Napalingon si Luis at bahagyang umiti. Ilang beses ko bang sasabihin? Pwede mo nang tanggalin ang sir kapag tayong dalawa lang magkausap. Nagkibit balikat si Mira. Kasi parang weird naman. Boss pa rin naman kita. Tumawa si Luis at tinuro ang bakanting upuan sa tabi niya. Opo ka. Pag-usapan natin kung gaano ka pa katagal magpapakapahiya sa harap ko. Umupo si Mira at nagkunwaring nagtatampo. Hindi naman po. Hindi ko naman yung sinasadya, sir. Ay, Luis pala. Napahagik-gik siya. Ngunit agad siyang natigilan nang mapansing nakatingin si Luis sa kanya at seryoso ang mga mata. Mira, paano mo nagagawa yon? Tanong nito halatang nagtataka. Ang alin?
ang magpasaya na ibang tao, kahit mukhang marami ka ring iniisip. Napatingin si Mira sa tasa niya at sinubukang mag-isip ng sagot. Siguro kasi iniisip ko na lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay. Ayokong dumagdag pa sa bigat na dinadala ng ibang tao. Natahimik si Luis, tila iniisip ang sinabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ito. You're an amazing person, Mira. Chloe's lucky to have you. Hindi alam ni Mira kung bakit, pero parang tumigil ang mundo niya sa sinabi ni Luis. Ramdam niya ang mabilis na kabog ng puso niya at hindi niya alam kung paano yon pipigilan. Salamat? Nahihiyang sagot niya. Sa mga sumunod na araw, napapansin ni Mira ang mga maliliit na bagay na ginagawa ni Luis para sa kanya. Ang pag-aabot ng tubig kapag abala siya sa kusina. Ang pagtulong sa pag-aalaga kay Chloe kapag kailangan niya ng pahinga. At kahit ang pagbibigay ng payong kapag nagkataong umuulan. Simple lang ang mga bagay na yun pero hindi niya maiwasang mapangiti sa tuwing ginagawa yun ni Luis. Isang hapon, habang nasa hardin sila ni Chloe, biglang dumating si Luis na may dalang paborito niyang merienda. Napatingin siya dito. Luis, bakit mo ako binilhan nito? Wala lang. Sagot nito at pinaypayan si Chloe na abala sa pagpipinta. Napansin ko lang tuwing may break ka, lagi mong hinahanap yan. Napansin mo pa yon? Of course. I noticed a lot of things about you, Mira. Saad nito at diretsong tumingin sa mga mata niya. Napatigil si Mira. Hindi niya maipaliwanag ang init na umaakyat sa kanyang muka. Sa sandaling yon parang may kumalabit sa puso niya. Isang pahiwatig na hindi niya kayang baliwalain. Hindi makatulog si Mira. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga tingin ni Luis. Ang paraan ng pagkakasabi nito noong huling pag-uusap nila. Naramdaman niya ang kakaibang kabog ng puso niya. Isang kabog na hindi kayang itanggi. Lumabas siya ng veranda. Umaasang makahanap ng sagot sa malamig na hangin ng gabi. Ngunit nagulat siya na makita si Luis doon. Muling nakaupo habang hawak ang isang basong kape. Tumingin ito sa kanya. Bahagyang nagulat ngunit ngumiti rin agad. Di ka rin makatulog? Tanong nito. Tumango si Mira at naupo sa tabi nito. Tahimik silang dalawa. Ngunit parang sapat na ang presensya ng isa't isa. Habang nakatingin si Mira sa mga bituin, isang bagay ang na-realize niya. Nahuhulog na siya sa lalaki, sa amo, at ang inaakalang kontrabida sa kanyang kwento. At sa realization na yon, napahigpit ang hawak niya sa baso. Alam niyang hindi dapat. Alam niyang masyadong komplikado. Pero paano mo pipigilan ng puso mo kung ang bawat galaw ng isang tao parang tawag na hindi mo kayang baliwalain? Parang musika na kahit anong pilit mong takpan ng iyong tenga, umaalingaw-ngaw pa rin sa puso mo. Pagkatapos ng tahimik na gabing yun sa veranda, hindi maiwasan ni Mira mag-isip tungkol kay Luis. Mas naging aware siya sa bawat tingin nito, sa bawat ngiti, at sa maliit na kilos na tila walang kahulugan, dati. Ngunit ngayon biglang naging espesyal. Tuwing nasa paligid si Luis, pakiramdam niya, parang may sariling buhay ang puso niya. Ngunit pilit niya ito yung tinatanggi sa sarili. Isang umaga, nagpa siya si Luis na mag-organize ng picnic sa hardin para kay Chloe. Tinulungan siya ni Mira na maghanda ng pagkain. At di niya napigilang mapansin ang saya sa mukha ni Luis habang binabantayan si Chloe na naglalaro. Ang bait mo kay Chloe. Biglang nasabi ni Mira at inayos sa mga plato. Ang swerte niya sa'yo. Maswerte ako sa kanya. Siya ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Kung wala siya baka hindi ko na kayang umiti ulit. Napatingin si Mira kay Luis at ramdam niya ang bigat ng sinabi nito. Hindi niya maiwasang mapaluha sa tapang ni Luis bilang ama. Bigla niyang napansin na magkatitigan na pala sila. Agad siyang umiwas ng tingin. Naramdaman na mabilis sa tibok ng puso. Kinagabihan, nag-aayos si Mira ng mga laruan ni Chloe nang pumasok si Luis sa playroom. Hindi niya agad ito napansin hanggang sa makita niya itong nakatayo malapit sa kanya.
Nakamasid habang nililigpit ang mga gamit. Luis, kailangan niyo ba ng tulong? Actually, gusto lang kita pasalamatan. Pasalamatan? Para saan? Para sa lahat ng ginagawa mo para kay Chloe. Pero higit sa lahat para sa pagiging ikaw. Parang tumigil ang mundo ni Mira sa narinig. Hindi niya alam kung paano tutugon. Napalunok siya? Pilit pinipigil ang kilig at kaba. Trabaho ko naman po to, Luis. It's not just a job, Mira. It's who you are. Kind, patient and strong. Alam ko hindi madali ang trabaho dito. Pero palagi ka nandyan para kay Chloe. Para sa amin. Salamat. Mahina niyang sabi. Ngunit di niya magawang tumingin kay Luis. Nagdesisyon si Mira na mas maging maingat. Hindi na lamang tungkol sa libro ang misyon niya ngayon. Kailangan niyang alamin kung paano mailalabas ang totoo ng hindi nadadamay ang sarili. Nakaupo si Mira sa maliit niyang desk sa guest room ng Villaruel Mansion. Binasa niya ang kanyang sinulat sa kanyang journal. Tumambad sa kanya ang mga notes na pinagtagpi-tagpi nitong mga nakaraang linggo. Mga piraso ng kwento. Kapag pinagsama-sama, kayang pabagsakin ang buhay ni Luis Villaruel. Hawak niya ang isang pahina na nakasulat ang tungkol sa yumaong asawa ni Luis. Ang babaeng yon, ayon sa kanyang natuklasan, ay anak ng pinakamalaking investor ng kumpanya ni Luis. Ang pagkawala nito ay halos nagbunsod ng malaking problema sa negosyo ng Villaruel. Ngunit, sa parehong pahina, nakasulat din ang isang bagay na hindi niya makonfirm. Ang umano'y pagkakaroon ng mistress ni Luis na naging dahilan ng pagkamatay ng asawa nito. Hindi ko dapat ito sinusulat eh. Chismis lang to, hindi totoo. Mabilis niyang pinunit ang pahinang iyon at tinapon sa basurahan. Kinuha niya ang bagong notebook at sinimulang isulat ang totoong kwento. Ipinakita niya ang lahat ng katotohanan. Ang tungkol sa asawa ni Luis na nagkaroon ng cancer at hindi nakayanan ng sakit. Ang suportang binigay ni Luis hanggang sa huli. At kung paano niya ginawang pribado ang kanilang buhay upang protektahan ang anak nilang si Chloe. Ngunit hindi niya napansin ang maid na pumasok sa kwarto upang kunin ang basura. Kasama sa nakuha ang mga pinulit niyang pahina. Ilang araw ang lumipas. Tahimik na nagkakape si Mira sa kusina na mag-ring ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito, boses ng kanyang editor ang bumungad. Mira, ang ganda ng sinabit mong notes. Ang daming juicy details. Sigurado akong bestseller natin to. Natigilan siya. Anong notes? Wala pa akong sinabit na manuscript. Yung notes na tungkol sa mag-asawang Villaruel. Lalo na yung tungkol sa mistress. Grabe, sobrang explosive ng mga detalye. Tumawa ang editor sa kabilang linya. Nanginginig ang kamay ni Mira. Wait, hindi ko pinadala yan. Paano nakarating sa inyo yan? May nagpadala sa office, mukhang assistant mo siguro o... Wala nang narinig si Mira matapos yon. Tumigil ang mundo niya. Ang mga notes na yon, lalo na ang bahagi tungkol sa mistress, na chismis lamang sa mansyon, ay nasa kamay na ng publisher. At kung ilalabas sa mga yon nang hindi niya nababago, siguradong magdudulot na iskandalo. Sa gabing yon, narinig niya ang usapan ng mga maid sa dining area. Balita ko may nagdala ng sulat sa publisher tungkol kay Sir Luis, tungkol daw sa asawa. Sabi ng isang maid, baka naman gawa-gawa lang. Hindi naman totoo yung chismis na may babae siya, di ba? Ewan, pero kung totoo man, malaking kahihiyan yan. Kawawa si Chloe at si Sir Luis. Ano pa kaya mangyayari sa negosyo niya? Hindi napigilan ni Mira ang pagsingit sa usapan. Sino nagpadala ng notes na yon? Ewan namin. May lalaki lang na nag-abot eh. Ang sabi, importante daw yun. Mabilis na umakyat si Mira sa kwarto niya. Hinanap ang natitira pa niyang notes. Alam niyang may paraan pa siya para kontrahin ang lahat ng maling impormasyong lumabas. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya, hindi lang ito tungkol sa kwento o sa libro. Isa na itong laban ng katotohanan at kasinungalingan. Nasa kwarto si Mira nang biglang bumukas ang pinto. Halos mahulog ang hawak niyang journal nang makita si Luis sa pintuan. Hawak-hawak ang mga notes niya.
Ang mukha nito puno ng galit. Isang ekspresyong hindi pa niya nakikita mula na magsimula siyang magtrabaho sa mansyon. So it's true. Ikaw ang nagsulat ng mga ito. Ikaw ang dahilan kung ba't pinapahiya ako sa buong bansa ngayon. Sir, wait lang. Let me explain. Hindi ko sinulat yung articles na kumakalat. Oo, nagsulat ako pero... Pero ano? Lahat ng laman ng papel na to nandun sa articles. Pati ang tungkol sa asawa ko. At sa chismis na may mistress ako, pinagkatiwalaan ka namin, Mira. Chloe likes you. And this is how you pay us. Sir, totoo na nagsusulat ako. Pero para lang sana sa sarili kong project. Hindi ko yung sinadmit kahit kanino. Hindi ko alam kung paano nakarating yan sa publisher. Convenient excuse. Ang dali-dali mong itanggi. Pero bakit lahat ng detalye nandito? Akala mo ba? Hindi ko mababasa lahat ng sinulat mo? Pati mga chismis na mga maid nilagay mo dito? I thought that book na napulot ko diary mo lang. Pero iba pala ang motibo mo. Sir, please, hindi ako. I trusted you, Mira. Pero ang ginawa mo sirain ang pangalan ko at pamilya ko. Narinig nila ang boses ni Chloe na umiiyak. At patakbong pumasok sa kwarto. Daddy, stop yelling at her. Don't be mad at Yaya. She didn't do anything wrong. Chloe, hindi mo naiintindihan. She betrayed us. She used us. Hindi siya ganun, Daddy. Umiiyak na sabi ni Chloe at niyakap si Mira. I like her. She makes me happy. Please don't send her away. Tumawag si Luis sa security gamit ang kanyang cellphone. Dali niyo sa labas ng property. Ayoko makita pa siya dito. Parang nawalan ng lakas si Mira. Halos hindi niya magawang magpaliwanag pa. Sir, please. Give me a chance to explain. Hindi ako kalaban dito. Then prove it. Pero hanggang di mo napapatunayan, wala ka ng lugar sa bahay na to. Hinila si Mira ng security palabas. Umiiyak si Chloe at pilit sinusundan sila. Daddy, please don't do this! Sigaw ng bata pero hinarangan siya ng isang maid. Halos maluhaluhang tinignan ni Mira ang malawak na hardin ng pamilya Villaruel. Ang lugar na naging tahanan niya sa loob ng ilang buwan. Ngayon ay parang isang estrangherong espasyo na para sa kanya. Paano ko papatunayan ang sarili ko kung di nila ako handang pakinggan? Bulong niya sa sarili. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi siya susuko. Alam niyang hindi niya ginawa yon. At kailangan niyang malaman kung sino nagpakalat ng notes. At higit sa lahat, kailangan niyang patunayan kay Luis na hindi siya kontrabida. Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi niya hahayaang tuluyang masira ang buhay niya dahil sa isang bagay na hindi niya ginawa. Isang araw ang lumipas. Walang patid ang pagtatanong ni Mira kung paano napunta ang personal niyang notes sa publikasyon. Sinubukan niyang kontakin ang publisher ngunit wala siya nakuhang sagot. Pinuntahan niya ang kaibigan na si Liza, isang investigative journalist para humingi ng tulong. Sigurado ka ba wala nakapasok sa kwarto mo o nakakuha ng kopya ng notes mo? Tanong ni Liza habang iniinspeksyon lahat ng sinulat ni Mira. Imposible. Lahat yan nasa drawer ko lang. Di ko yan pinapakita kahit kanino. Sagot ni Mira. Kailangan ko makita kung sino gumawa nito. Kailangan ko malaman kung sino siya. Pero higit sa lahat, gusto ko malaman kung paano kami babalik ang tiwala ni Luis. Tumawa ng bahagya si Liza. Tiwala lang ba o baka naman, iba na yung nararamdaman mo para sa boss mo? Napahinto si Mira. Hindi masagot ang tanong ni Liza. Sa totoo lang, matagal niya nang nararamdaman ng kakaiba tuwing malapit siya kay Luis. Ang mga sandaling nahuhuli niya itong tumitingin sa kanya. Ang mga pagkakataong nagkakatawanan sila habang kausap si Chloe, lahat ng iyon ay naiisip niya. Kahit hindi niya gustuhin. Siguro nga mahal ko na siya. Pero, paano ko ipapakita yun kung galit siya sa akin ngayon? Sa kabilang dako, nababalisa si Luis sa nangyari. Kahit pagalit siya kay Mira, hindi niya maalis sa isip ang ngiti nito. Ang pagmamalasakit ito kay Chloe. At di makikakailang maaliwalas ang bahay kapag nandito ang babae. Pilit yung tinatakpan ng nararamdaman. Ngunit kahit sa gabi, nagre-reflect ito sa kanyang insomnia. I trusted her.
Bulong niya sa sarili habang iniinom ang baso ng alak sa terrace. Pero bakit parang mas masakit? Dahil umalis siya kesa sa ginawa niya. Ngunit ilang araw ang dumaan, nagulat na lamang si Mira nang biglang may kumatok sa pintuan ng maliit niyang inuupahang apartment. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Luis at basang-basa pa ito ng ulan. Sir Luis, anong ginagawa mo dito? May nakita ako mga email ng assistant ko, na pinapasa ang notes mo sa publisher. Ikaw nga nagsulat pero hindi ikaw nagpakalat. Nangingilid ang luha ni Mira pero nanatili siyang kalmado. Sabi ko naman sa'yo, sir, hindi ko magagawang sirain ang pamilya mo. Natahimik si Luis. Iniisip ang susunod na sasabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Mira na ang bumasag ng katahimikan. Alam mo ba kung ano mas masakit sa lahat? Hindi yung pinalayas mo ko. Mas masakit na. Akala mo kaya ko saktan kayo ni Chloe. Dahil kahit kailan di ko kayang gawin niya sa mga taong mahalaga sa akin. Napatingin si Luis at nagulat siya sa sinabi ni Mira. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Bagamat halata sa mukha niyang alam niya na ang sagot. Huminga ng malalim si Mira bago tumingin sa kanya ng diretsyo. Mahal kita, Sir Luis. Alam ko hindi naman tama yun, pero totoo yun. Pero kahit ganun, hindi ko gagawin na akusasyon mo. Mas mahalaga sa akin yung tiwala niyo kaysa sa kahit ano. Halos hindi makapaniwala si Luis sa narinig. Ang mga linyang inaasahan niyang marinig ay parang dumurog sa natitirang pader ng galit ay tinayo niya kay Mira. Mira. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa pagitan nila. Hanggang sa si Luis na mismo ang humakbang palapit sa babae. Hawak ang basang buhok nito. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kung mahal mo ko, ba't di ka lumaban para sa sarili mo? Bakit hinayaan mo kung paalisin kita? Mahal kita. Kaya ako hinayaan na ganun lang. Kasi alam kong galit ka. Ayoko masaktan ka palalo. At hindi na nakapagpigil si Luis. Bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Tila, natatakot na mawala ito muli. Mira, patawarin mo ko. Hindi na kita pakakawalan ulit. Kahit anong mangyari, hahanapin natin kung sino totoong may sala. Ilang araw matapos ang tagpong yon, nagkasundo si Luis at Mira na magtulungan upang alamin ang katotohanan. Bagamat na ibalik ang tiwala ni Luis kay Mira, hindi pa rin ito mapigilan ng pag-uusisa sa kung sino ang tunay na utak ng pagpapakalat ng kanyang personal na impormasyon. Sa opisina ni Luis, pinag-aaralan niya ang lahat ng ebidensyang nakuha niya mula sa email ng assistant niya. At minapansin siyang pattern. Isang pangalan na paulit-ulit lumalabas bilang recipient ng forwarded notes. Damian Villaruel, ang kanyang nakatatandang kapatid. Napatigil si Luis. Si Damian? Bulong niya sa sarili, na halos nanginginig ang kamay habang binabasa ang sunod-sunod na mensahe. At bawat linya, nakukumpirma niyang si Damian ang nagpautos na ipasa ang sulat ni Mira sa isang publisher. At siya rin ang dahilan ng mga chismis na kumalat sa media. Hinarap ni Luis si Damian sa ancestral home nila. Ang kapatid niya ay kasalukuyang nagpapahinga sa veranda. Umiinom ng wine na parang walang iniisip na mabigat. Damian! Madiing sabi ni Luis at nilapitan nito. Hawak niya ang isang folder na puno ng ebidensya. Alam ko ikaw nasa likod ng lahat ng to. Tumingin si Damian sa kanya ng walang bahid ng pagkabigla. Tinaas pa nito ang sariling baso. Wow! Mabilis ka rin pala. Akala ko aabutin ka na ilang buwan bago mo malaman. Why? Ba't mo ginawa to? Anong dahilan mo para sirain ang pamilya ko? At ako? Tumawa si Damian. Simple lang, Luis. You took everything from me. Ang kumpanya, ang mansyon, pati ang respeto ng pamilya natin, lahat napunta sa'yo. I was supposed to be their heir. But no, ikaw ang laging bida. Hindi ko sinadyang agawin ng kahit ano sa'yo. Kung may problema ka sa akin, ba't kailangan mo idamay si Mira at ang pamilya ko?
Mira? She was just a pawn in my plan. Ang totoo, hindi niya alam na para sa akin siya nagtatrabaho. I had her hired through a third-party management company. Ginamit ko siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa'yo. Hindi ko akalaing magiging personal ang relasyon niyo. Halos sumabog sa galit si Luis. You used her? Ginamit mo siya para sa sarili mong kapakanan? Don't act so self-righteous, Luis. You're no saint. Besides, kung di mo siya mahal, di ka naman maapektuhan, di ba? Ikinuwento ni Luis kay Mira ang lahat. Tahimik lang ito nakaupo habang nakikinig sa mga sinasabi ni Luis. So ginamit lang pala ako. Kalam, Luis. Akala ko normal lang ako empleyado. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. I know, Mira. At di ko pinagdudahan yan. Wala kang kasalanan dito. Si Damian ang gumawa ng lahat ng to para sirain ako. At nadamay ka pa sa plano niya. Pero paano natin malilinis ang pangalan ko? Paano natin mapapatigil si Damian? Tumayo si Luis at tumingin ng diretso sa kanya. Haharapin ko siya. At sisiguraduhin kong hindi niya magagawa ulit ito sa'yo. Sa akin o sa kahit sino. Isang linggo ang nakalipas sa harap ng Villaruel Board of Directors. Hinarap ni Luis ang kapatid niya. Dala ang lahat ng ebidensyang nagpapatunay na si Damian ang nasa likod ng iskandalo. Sa harap ng lahat, inilabas niya ang katotohanan. Ang kapatid ko si Damian ang nagplano ng lahat ng ito para siraan ako at ang pamilya ko. Ginamit niya si Mira, isang inosenteng empleyado, bilang pawn sa masama niyang plano. Madiing sabi ni Luis at ipinakita ang mga dokumento sa projector. Natahimik ang boardroom hanggang sa magsalita ang chairman. Damian, anong masasabi mo dito? Ngumiti si Damian, tila wala pa ring pagsisisi. Congratulations, nanalo ka na naman. Pero hindi pa tapos ang laban natin. Matapos ang botohan, tinanggal si Damian bilang bahagi ng kumpanya. Pinaubayan na sa legal team ang lahat ng ebidensya. Sa parehong araw, bumalik si Luis sa apartment ni Mira. May dala itong bouquet ng bulaklak. Ngunit higit sa lahat, dala nito ang masinsinang determinasyon na huwag nang palampasin ang nararamdaman. Natapos na ang lahat. Damian is out of the company. And your name is cleared, pero hindi pa ako tapos sa isang bagay. Anong ibig mo sabihin? Umakbang si Luis papalapit at tinawakan ang kanyang kamay. I love you, Mira. And I will never let you go. Again. And thank you for admitting your feelings. Akala ko aabot pa tayo ng ilang taon. Masyado ka matapang para umamin. Hindi nakapagsalita si Mira. Niyakap niya si Luis. At sa unang pagkakataon naramdaman nilang dalawa ang katahimikan. Sa loob ng Villaruel Mansion, masayang tumatakbo si Chloe sa hallway nang makita niyang bumaba si Mira mula sa hagdanan. Mula sa kusina, naririnig ng tunog ng maids na masaya nagbubulungan. Tuwang-tuwa dahil bumalik si Mira sa mansyon. Ate Mira! Sigaw ni Chloe at tumakbo papunta sa kanya. Malaki ang ngiti nito at hindi nito maitago ang saya. At mahigpit na niyakap si Mira. I miss you so much. Kala ko di ka na babalik. Hindi ko kayang iwan ka, Chloe. Miss na miss din kita. Promise po, di ka na aalis ulit? Tumango si Mira. Promise. Basta dito ka, dito rin ako. Ilang oras ang nakalipas, nagkaroon ng maaliwalas na pag-uusap ang tatlo. Si Chloe ay abalang nagpipinta ng isang canvas, habang si Luis at Mira magkatabing nakaupo. Halata sa mga kilos ni Luis ang pagiging mas malapit kay Mira. Inihahanda ang juice na iniinom niya. Sinisigurong komportable siya at pasimpleng inaabot ang kamay niya kapag walang nakatingin. Ate Mira? Sabi ni Chloe nang mapansin ang sweetest ng dalawa. Bakit ba ang saya ni Daddy ngayon? Lagi na lang siyang nakangiti kapag kasama ka. Napatigil si Mira. Hindi alam kung paano sasagutin ang inosenteng tanong ng bata. Napangiti si Luis at tahimik na tumikim bago tumayo. Umayos ito sa harap ng dalawa. Nag-aayos ng kwelyo ng polo na parang naghahanda para sa isang importanteng anunsyo. Chloe, may gusto akong sabihin sa'yo.
Ano po yan, Daddy? Huminga ng malalim si Luis at tumingin kay Mira pagkatapos ay kay Chloe. Si Ate Mira mo, hindi lang siya basta nagtatrabaho sa atin ngayon. Gusto ko lang malaman mo na she's my girlfriend. Napatigil si Chloe sa ginagawa. Nanlaki ang mga mata, halatang hindi inaasahan ang narinig. Tumahimik siya ng ilang segundo, bago biglang napuno ng ngiti ang muka. Talaga, Daddy? Totoo po? Si Ate Mira po, girlfriend niyo? Tumatalon-talon pa ito sa excitement. Tumango si Luis at tumingin kay Mira. Oo, Chloe. Mahal ko siya. Gusto ko na rin siya maging bahagi ng buhay natin. Biglang yumakap si Chloe kay Luis at pagkatapos kay Mira. Ang saya-saya ko po. Ngayon lagi na tayo magkakasama, wala nang aalis. Napatawa si Mira at niyakap ang bata. Mahal din kita, Chloe. Naghapunan ang tatlo sa dining room. At hindi magkamayaw ang saya ni Chloe habang nagkukwento tungkol sa mga plano niya. Daddy, ibig sabihin pwede na kayo mag-date ni Ate Mira pero dapat kasama na ako Chloe, hindi lahat ng date kasama ka. Bakit naman po? Gusto ko rin kasama kayo. Pwede naman, pero may mga oras na kailangan namin ng konting privacy. Okay, pero promise dapat may kwento kayo pagtapos ng date, ha? Habang patuloy ang kanilang hapunan, hindi matigil kakatanong si Chloe sa dalawa. Kahit bata pa, alam na nito ang takbo ng relasyon ng tao. Dahil sa maids nilang nag-uusap ng ganon. Daddy, paano mo po niligawan si Ate Mira? Nagbigay ka po ba ng flowers, chocolate, or roses na may chocolate? Napatigil si Luis sa pag-inom ng tubig at bahagyang nabilaukan. Agad siyang umubo habang si Mira parang napapahiya na napapailing lang. Hindi naman kailangang i-detalye lahat. Pero gusto ko pong malaman, di ba Daddy, dapat romantic? O baka naman, ikaw yung binigyan ni Yaya Mira ng flowers? Oh my God, nakakakilig! Ikaw siguro yung kinikilig, Daddy, no? Biglang nagtaas ng kilay si Mira sabay tingin kay Luis. Actually, Chloe, si Daddy mo nga ang kinilig, di ba Luis? Di ako kinilig Mabilis sa depensa ni Luis pero namumula ang tenga. Oo nga po, Ate Mira. Ano po ginawa ni Daddy? Fine. Nung niligawan ko si Mira, binigyan ko siya ng milk tea. Milk tea? Daddy, seryoso? Akala ko flowers o diamond necklace. Milk tea lang pala? Paborito niya yun. Depensa ni Luis pero parang lalo niyang sinisiksik ang sarili sa kahihiyan. Tumawa si Mira at tumango. Oo, Chloe. Pero special yung milk tea kasi binili niya yun habang basang-basa siya sa ulan. Daddy, bakit ka basa? May humahabol po ba sa'yo? May aso kasi na hinabol ako. Pag-amin ni Luis at tuluyan nang sumabog ang tawa ni Chloe. Matapos ang masayang hapunan, nagkayayaan ang tatlo na maglaro ng board game sa sala. Nang mapagod si Chloe sa kakalaro, kusa itong umakyat ng kwarto. Pero bago tuluyang matulog, niyakap niya si Mira ng mahigpit at binulungan. I'm so happy you're here, Yaya Mira. Sana po lagi na kayong kasama namin ni Daddy. Napangiti si Mira at hinalikan ng noon ng bata at nagpaalam. Pagbaba niya naroon si Luis sa sala. Nag-aayos ng natirang kalat. Nang makita siya, ngumiti ito at lumapit. Di ko alam kung anong ginawa kong tama sa buhay. Para mapasaya ni Chloe ng ganito. At para dumating ka sa amin. Parang ang bilis naman yata ng mga nangyayari. Mapagbirong saad ni Mira. Tumawa si Luis. Minsan, kailangan mo magbadali para sigurado na. At sigurado ako sa'yo. Isang taon ang lumipas sa gitna ng malawak na taniman ng sunflower na sinadyang itanim ni Luis sa likod ng mansyon. Isang tahimik na hapon ang bumungad kay Mira. Kakaiba ang araw na ito dahil sa utos ni Chloe na magbihis ng maganda at pumunta sa lugar na ito. Suot ni Mira ang simpleng puting damit na tila, bagay na bagay sa paligid. Naglalakad siya habang sinusundan ng daan ng mga sunflower. Napansin niyang may mga nakasabit na Polaroid pictures sa bawat tangkay. Mga litrato nila ni Chloe at Luis. Napahinto siya
Sa dulo ng landas kung saan may isang maliit na mesang nakapatong sa vase na puno ng sunflowers. Sa tabi nito may lumang radyo na tumutugtog ng instrumental na kanta. Ano na namang kalokohan to? Bulong niya sa sarili. Biglang lumabas si Chloe mula sa likod ng isang malaking sunflower. May hawak na papel na sinulat niya mismo. Malaki ang ngiti ng bata habang binabasa ito ng malakas. Dear Mommy Mira, ikaw ang favorite kong tao sa mundo. Sabi ni Daddy, ang pagmamahal parang sunflower. Laging nakaharap sa araw, kahit na madilim minsan. Ikaw ang araw namin, kaya gusto ko lang sabihin. Huminto si Chloe sa pagbabasa at tumakbo sa gilid. Sa likod ng mga sunflower, lumitaw si Luis. Hawak ang isang simpleng kahon. Mira. Tawag ni Luis. Suot ang isang payak ngunit malinis na button-down shirt. Ang mukha nito ay mas maaliwalas pa kaysa sa sinag ng araw. Lumapit ito kay Mira, lumuhod sa harap niya, at binuksan ang kahon kung saan. Naroon ang isang eleganteng singsing na may sunflower design. Hindi ko kaya magsimula ng kahit anong araw nang wala ka. Ikaw ang naging ilaw sa buhay ko at ni Chloe. At alam ko hindi ko nahahayaang mawala ka pa. Mira, will you marry me? Hindi makapagsalita si Mira. Ang dami niyang gustong itanong. Bakit sunflower ang tema? Bakit ganito kasimple? Bakit ang radyo lang ang tumutugtog? Pero sa puso niya ang sagot malinaw na. Sunflower talaga? Akala ko ba roses ang bagay sa proposal? Biro niya. Ngunit nangingilid na ang luha sa mga mata niya. Sinadya ko to. Sunflowers are strong, resilient, and always look for the light. Parang ikaw, at saka hindi ka allergic sa sunflowers, unlike sa roses. Napatawa si Mira sa sinabi nito. Sabay lumuhod din sa harap ni Luis. At hindi alintana ang makatingdam mo. Hinawakan niya ang mukha nito at tinapik ng bahagya. Alam mo, Luis Villaruel, kung di pa ako sigurado sa'yo, ngayon pa lang nagdadalawang isip na ako. Teka, hindi pa ba oo yan? Napatawa si Mira sabay halik sa noo ng lalaki. Yes, Luis. It's a yes. Biglang lumabas si Chloe mula sa likod ng sunflower sa may hawak na disposable camera. Caught on camera! Best moment ever! Sigaw nito at tumatakbo papalapit. Kailan ka pa nandyan? Simula pa lang po. Pero don't worry, Daddy. Sabi ko kay Mommy Mira ako ang love manager niyo. Kaya approve na approve ako sa proposal. Natatawa si Mira at Luis habang nagyayakapan kasama si Chloe na sumingit sa pagitan nila. Sa gitna ng yakapan, humarap si Chloe kay Luis at Mira na parang isang maliit na direktor na nagbibigay ng instructions. Okay, Mommy Mira at Daddy Luis, dapat ngayon sweet kayo habang kinukunan ko ng picture. Smile po! Agad tumawa si Luis at hinila si Mira palapit sa kanya. Inilagay ang kamay sa bewang at kumiti ng buong saya. Si Mira naman, kahit namumula pa rin sa hiya, nagpakawala ng masayang ngiti. Sa likod ng kamera, halos matumba si Chloe kakatawa habang kinukunan ng dalawa ng sunod-sunod na litrato gamit ang disposable camera. Perfect! Para kapag kasal niya na, may album na tayo na engagement moments niyo! Masayang sabi ni Chloe. Lumapit si Luis sa bata, kinarga ito, at nilapit sa mukha niya. Manager pala, kala ko love advisor ka lang. Pwede naman po both, Daddy, basta ang mahalaga. Happy kayo ni Mommy Mira. Pero teka, Mommy Mira na ba ang tawag ko dapat? Chloe, kahit anong tawag mo sa akin, masaya na ako nandito ako sa buhay niyo. Sagot ni Mira. Kinabukasan, sa Villaruel Mansion agad kumalat ang balita sa mga kasambahay tungkol sa engagement ni Luis at Mira. Ang mga maids at butler, hindi mapigilang magbulungan sa excitement habang nag-aayos ng hapagkainan. Ma'am Mira, congratulations po. Bati ng isa sa mga maid, sabay abot ng tray ng kape. Salamat, pero wag mo na akong tawagin, ma'am. Pareho pa rin naman ako eh. Pero, future Mrs. Villaruel ka na po. Biro ng butler na sinabayan ng masayang tawanan ng mga kasambahay. Okay, tama na yan. Huwag yung masyadong gawing big deal. Hindi pa naman kami kakasal, engage pa lang.
Biglang tumakbo si Chloe papunta sa dining room, hawak ang kanyang art supplies. Wait, Daddy, Mommy, may surprise ako para sa inyo. Inilatag dito ang isang malaking papel sa mesa, kung saan naroon na isang guhit ng isang malaking bahay na puno ng sunflowers sa paligid. Sa gitna ng drawing ay nakasulat ng The Villaruel Family at may mga guhit ng 3 tao na magkakahawak kamay. This is us, Mommy Mira, Daddy Luis at ako. Ganda, diba? Ang galing mo talaga, Chloe. Sabi ni Mira habang hinahaplos ang ulo ng bata. Perfect. Dagdag ni Luis sabay yakap kay Chloe at kay Mira. Ito na ang magiging opisyal na family portrait natin. Pagkatapos ng ilang linggo, nag-umpisa na ang preparasyon ng kasal. Sa bawat takbang ng plano, laging kasama si Chloe mula sa pagpili ng bulaklak hanggang sa pagtikim ng cake. Hindi lang ito naging engagement at kasal para kina Luis at Mira. Naging simula din ito ng kanilang bagong pamilya. Ang tunay na pagmamahal, hindi lamang tungkol sa kilig o kasiyahan. Ito ay nakasalalay sa tiwala, respeto, at pagkakaunawaan. Tandaan, ang kayamanan at tagumpay ay maaaring maglaho. Ngunit ang tunay na pagmamahal at koneksyon ay walang katumbas at mananatili hanggang sa dulo. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Margier Tagiyam, Mary Tauring, Cleo Kawaling, Rhea Baril, Jill Naipa, Reyhana Akoy, Juliet Lobero, Mila Almida, Maylene Noval, Miss Joy, Renalyn Marshall, Mary Rose Kahinhinan, Eufemia Donaldso, Loreto Mendoza at Edwina Sanchez. Maraming salamat po sa inyong lahat.